Magandang araw, Bayang Pilipinas. Maaga pa. So, ito ang ginagawa ko pag umaga. So, pagising ko, labas muna ako sa office, punta ako dito, check ko yung mga to-do list ko. Ayan, nasa harap ko yan. Tapos, ayan, syempre may kape. Yan yung daily routine ko sa early morning. Tapos, syempre, lumalakap mo tayo ng sariwang hangin. Napaka-importante sa umaga na nakakalanghap tayo ng sariwang hangin kasi yung sariwang hangin niya kasama dun sa Seven Doctors, sabi ni Dr. Atoy Arboleda. Dr. Air, kumbaga. At pagkatapos nun, babalik ulit ako dito. Dadagdagan ko na naman yung mga ito mga to-do list ko kasi hindi naman to kumpleto kaagad pag gabi bago ako matulog. May mga nakakalimutan ako dito, may mga hindi ako nagagawa. Umaga ko ginagawa. Idadagdag ko lang yun dito para pagdating ng pagpasok nila ng mga empleyado, actually office to yan. Handa na yung mga trabaho na dapat i-remind sa kanila kasi kapag wala akong ganito, pag hindi ako naglilista, wala rin gaano tinatrabaho sa buong maghapon kasi karamihan sa tinatrabaho nila yung mga paulit-ulit lang. Minsan tapos na, nagawa na nila at wala na silang ganong gagawin. Kung hindi ko sila bibigyan ng mga bagong instruction or pag may mga bakanting oras sila, pag may mga nakalista ako para sa kanila, ginagawa nila yun. Ni-remind ko yun sa kanila. Minsan kahit naman dun sa mga tapos na nilang gawin, at chine-check ko pa rin kung talaga nagawa. Importante rin kasi talaga na pag inutos mo, follow off mo. Kung nagawa na, check mo. Ganun lang naman ang proseso nun Minsan kasi may mga tauhan tayo na pag inutusan mo o may binigay ka instruction, tatanggapin sa kabila, ilalabas sa kabila. Pag hindi mo yan pinalo up, hindi na gagawin yan. Kakalimutan na. So, ang proseso ko talaga pag bibigay ako ng instruction, bigay ko instruction, follow up, check. Check ko yun kung natrabaho ba yung pinagawa ko. So, yun, ganun ako kapag nagbigay ng instruction. Kasi gusto ko natatapos yung pinagtatrabaho. Kasi hindi ko naman ibibigay ng instruction yun kung wala namang kwenta yan. Kung hindi rin naman tatrabahuhin, hindi ko ibibigyan na instruction yun. Minsan umakit ako sa, meron kasi kaming malapit na negosyo dito. Siguro mga, ano lang yan, mga 50 meters lang away from office dito sa bahay. Umakit ako doon, check ko rin sila. Kamusta ko rin yung mga sales din kasi meron kaming sales mismo doon sa physical store. Kamusta ko rin sila. Pero bihira ang mangyari yan kasi dito pa lang sa office sa baba, busy na kasi may ginagawa ang construction dito. May office pa kami sa taas, yung office ng Women Essentials. Kaya halos dito nauubos na yung oras ko sa isang araw. Tapos, kapag may bakante pa talaga akong oras niyan, sa maghapon, pupunta pa ako sa kabilang company. Malayo yun. Siguro, mga 45 minutes pa rin dito. So, nabibigyan ko pa ng oras yun. Pero paminsan-minsan lang talaga. Dapat nga kahapon pupunta ako din. Kaya, naubos na naman yung oras kasi exercise pa ako. Na usog na naman siya. Pero actually yung company na yon, ano na siya? Baga kaya ng tumakbo na mag-isa kahit wala ako. Kailangan ko lang talaga ng monitoring. Minomonitor ko lang yun. Pero hindi naman lagi. Kasi isang araw, tinatawag-tawagan mo sila at saka may mga, sa ngayon yan, putol yung CCTV ko doon. Kaya tinatawagan ko ng supervisor doon. At kapag may mga sobrang oras na ako sa loob ng isang araw, doon ako nakapagpahinga ng medyo nanood ako ng Netflix. Pero yung mga pinapanood ko naman sa Netflix, yung mga nakakadagdag din doon sa kalaman ko. Exercise, actually hindi na sobrang oras Talagang
may nakalaan talagang oras sa loob ng isang araw para sa exercise. Hindi yun talaga nawawala. Yun yung daily routine ko. Yun yung ginagawa ko mga 5 beses sa isang linggo, gano'n at gano'n. Pero yung dalawa, Sabado-Linggo, naiiba naman yan. Kasi iba yung routine ko pag mga ganyang araw. Pag Sabado, medyo may kahalintulad, halos ganito lang din. Pero iba ang preparation ko kasi every Saturday may meeting kami. So, inihanda ko na kaagad yung pag-uusapan namin sa meeting, umaga pa lang or gabi pa lang ng Friday, inihanda ko na. Kaya nababago yung routine ko pag Sabado at sa Linggo. At ayun, dahil may meeting nga kami, minsan natapos yun mga alas 9, inabot ng alas 10 minsan. So, doon medyo nagbabago yung daily routine. Pag Sabado yan. Pag Linggo naman, day off ako pag Linggo. So, konting monitoring kasi open sila half day eh. Tapos, kung ano yung gusto kong gawin ng Linggo, halimbawa, namamasyal ako, pupunta kaming beach. Pero halos linggo-linggo pupunta kami ng Batangas. Meron kasi kaming pinupuntahang resort doon na nakaka-relax, pang refresh lang ng utak. Siyempre, sa 6 days na katrabaho, yung isang araw, bigay naman natin sa katawan natin for the wellness of our well-being. Yun, ganun pag linggo. Ganun lang muna, yun lang muna ang pag-uusapan natin. So, magandang araw.